Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Brad Ray, bangutana lang ko Brad, unsaon pag-dispose ang demonic rosary. Karon lang jud bro, nakita sa akong anak bro, kay schedule nila to lead the DMC na ay for sun, anong for sun, for Sunday? For Sunday sa for sun, apat na araw. Merong apat na araw sa corner sa cross og na ay bitin. Bro Jando. Unang-una, dalhin nyo yan doon sa lugar kung saan nyo siya ililibing. Tapos, mag-sign of the cross kayo. Unang step, sign of the cross. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Next, sprinkle nyo yung holy and exercise water. Yung water na inyong pinablessingan sa online, sprinkle nyo yun. Sabihin nyo ang ganito. In the name of Jesus, I break, in the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal my place in the most precious blood of Jesus. Tapos, buklatin nyo yung yung handbook. Meron ba akong handbook dito? Buklatin nyo. Wala na yung retaliation bro Jando. Wala. Basta, wala. Kailangan magsagawa ka muna ng protection prayer. Anong protection prayer na gagawin? Itong nasa page 64, sabi ganito. Dear Mama Mary. So okay lang pala bro, kahit hindi pare? Yes bro. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, kung mayroon kang kasamahan doon sa area, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation. So kasama dito yung pag-block sa retaliation. From all evil spirits as we do this ministry. O ikaw lang mag-isa, as I do this ministry. Kasi may gagawin ka eh. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Tapos, ang gagawin mo, punta ka naman ngayon sa page 76. 76 ba yun? Prayer to break seals and consecrations. Make sure the victim first renounces all the occult involvement 3 times in front of the Blessed Sacrament. So bago mo ito gagawin, kailangan nakapag-renounce ka na. Okay? Sabi ganito, in the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon these demonic rosaries. Kasi ang nito sa handbook is pang tao to eh, nakalagay dito. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Yung i-break mo, demonic rosary. So, hanggang sasabihin mo, in the name of Jesus, I break all seals and consecration upon these demonic rosaries. 3 beses. Ganun. Yan ha. And I command all spirits associated with these seals and consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Next. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages between this demonic rosary and all evil sources and spirits. 3 times pa rin. And I command all spirits associated with these unholy ties, links, and bondages to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Habang dinasal mo ito, bubuhusan mo siya sprinkle mo siya ng holy exercise water, sprinkle mo siya ng holy exercise oil, buhusan mo siya ng konting exercise salt. Pagkatapos niyan, anong gagawin mo? I-pray mo na yung cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, while washing your hands using the holy exercise water, praying the cleansing prayer, hindi pagkatapos, takpan mo na.
takpan mo na at make sure na walang ibang makakita para hindi hukayin ulit para muling gamitin. Kasi hukayin, gamitin, hindi na uubra kasi na-break mo na, baka dalhin sa albularyo, ipa-bless ulit para muling mag-activate. Kaya much better gawin mo yan sa isang area na alam mo na wala ibang maghuhukay. Yun ang sagot sa tanong, brother. Diyan, di ba dapat magkumpisan muna? Tama ba ako? Yan nga, sinabi ko nga kanina, ano mo muna yan, dapat spiritually prepared ka. Kung sa boxing pa, bago sasabak si Pacquiao sa boxing, kailangan mo na siya na mag-prepare. Di ba ganun yun? State of grace. Tama. So, yung ano pala bro dyan, yung command okay lang, hindi imperative ang gamitin, kahit command okay lang yun. Okay yun. Kasi sa'yo sa'yo okay. yung bagay Maliban na lang kung sa iba, pag iba, halimbawa hindi siya marunong, tapos kailangan na talaga, I ask you Lord to please break all ceasing consecration upon this, ayun, ganun. Okay, yun lang. Okay, maraming salamat bro dyan do. So, brother, Soko? Soko ba yun? Brother Luis Soko, yung pagsagot ni brother Jando, no? At meron pa dito kay Upper Mix TV. Bro John Ray, may tanong ako. Pwede fasting every Friday 6 to 6, tubig lang muna until 6 p.m. kasi sa prayer ko ibuhos ang oras sa araw ng Friday. Pasagot kay Bro Angel or kay Bro Wendell. Salamat Bro Angel. Yes po, Code of Canon Law 1249. You can do it by your own, no? Pwede mong anuhin. Ako ganyan ginagawa ko pag Friday po, no? Nung pag wala akong trabaho nung wala pa akong trabaho Friday, kakain lang ako ng almusal tapos halos the whole day noon hanggang 6 din. Hindi puro tubig lang. Minsan tubig lang, minsan wala. Kahit tubig kaya ko naman So hanggang 6 ganun. Every Friday lang naman 'yon. So pwede po yung kapatid, no, lahat po na nakikinig ngayon, yung mas mabigat doon ang pwede, hindi yung mas pagaan ng pagaan. Hindi, pabigat po pwede yon. Mas natutuwa si Lord pagdating sa ganun, no? So, pwede po yan, kapatid, no? You can do it in your own way daw, sabi sa Code of Canon, no, kapatid. Okay, maraming salamat Bro Angel. So, Bro Aper, yun po ang sagot ni Brother Angel. Back to you, Bro Jando. Tinatanong kung pwedeng ikasal sa garden wedding, both Catholic, pero ang pare ay Eastern Catholic. Okay ba daw yun? Brother Angel, pag-isagot ng tanong. Eastern Catholic ang pare? Galing po sa Eastern Catholic ang pare? Well, i-research natin yun. Kasama sa Catholic rite yun, no? I-specific kasi meron sa Eastern Catholic, meron ding na under sa Roman. Anong uri ng Eastern? Catholic rite kasi Syriac, Eastern din Syriac under man yan ng Roman. Yeah, so yung Catholic, yung Orthodox ang delikado Bro Angel. Yes. Pero di ba po bawal po or hindi po kasi ako nakakita ng kasal sa out of the church mismo para sa Katoliko. Bawal po ng simbahan yung outside, no, sa garden o sa church lang po allowed. Yun po yung tanong. Pero yung pare, medyo kailangan siguraduhin mo na under siya ng Roman Catholic. Itanong mo na lang sa pare kung under, kasi may tinatawag tayong Catholic rite, no, Assyrian, may Armenian rite, pero under pa rin sila ng Pope natin, ng Vatican. Puro Eastern yun. So, linawin mo na talagang Roman yan. Yung iba, delikado yun. Katulad ng nag-ano ngayon sa YouTube, yung naging viral, si Bishop Marmar ba yun? Bishop daw siya. Pero nung nakasuot siya ng kakaibang pang-bishop siya, pero na-research ko, ang galing niya magsalita no? Pero tiningnan ko kung saan siya, Syrian church group lang pala. So ibang parang Catholic talaga yung dating niya, no? So let's make sure unders po siya ng Roman Catholic rite, but yung hindi po pa dati nagbigay na tayo ng rito na
the wedding be done in the garden or outside the church. So, sabi ng simbahan po, bawal po. Dapat sa church mismo, sa dambana ng Diyos, sa templo ng Diyos, kapatid. Eastern Catholic Church ng Cavite daw po, Brother Angel. Eastern, yun na nga. Cavite yung location. Yun na nga po. Dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, mayroong ganun, Eastern Catholic Church. So, mukhang kakaiba yun. Bakit Eastern Catholic Church? No? Maraming Catholic Church dyan. May Aglipayan, Catholic Church. Mayroong mga ibang Catholic Church dyan. Delikado po yan, no? Hindi valid yan pagka yan hindi under Roman Catholic Church. So, yun po muna kung nakikinig ka ngayon, make sure under siya ng Roman Catholic Church, no? May Eastern kasi, medyo delikado po yan. Baka tatag na naman ng kung sino-sino Pilipino dyan na nagparehistro at nagsuot ng kaparian. Kagaya nung sa TV, nag-ano pa siya, nag-conduct ng marriage ng same-sex. Nakapampari talaga. Oo. Same-sex, dalawang tomboy po yata, no? So, hindi naman valid yun kahit anong gawin nung paring yun. Hindi pala siya Catholic. Catholic ang sabi niya, pero hindi siya under na Roman Catholic Church. Nagbasbas siya, which is even in the government natin, sa government civil law, bawal din yun. Walang ganon. So, hindi rin i-honor yung kasal nila. Kasi ginawa yun sa Pilipinas, hindi ma-honor na talagang kasal sila ng gobyerno at ng totoong simbahan. So, ingat po tayo, kapatid. Baka ibang Catholic Church yun. Ang dami na naglipa ng ginagamit ang Catholic Church. Brother Angel, ang sabi dito kasi, meron dito sa amin nagkakasal sa garden o sa hotel. Ang pare, taga Eastern Catholic Church. Yun na nga po, no? Sa simbahan nga, ang totoong simbahan, hindi yan pinapayagan. No? So, ang totoong simbahan, kaya nga, ang concern natin yun, yung Eastern Catholic Church na sinasabi nyo, bakit may Eastern? No? Usually, ang church natin, under pangalan ng mga saint, naalala mo, no? So, mga St. John the Baptist Church, di ba? St. Joseph Church, di ba? So, San Roque Cathedral Church. Usually, ang church ng Roman Catholic Church, mga kapatid, ay pinapangalan niya sa mga saint, no? So, bakit mga ganyan Eastern, delikado yan. I-confirm mo muna, kaya nga pumapayag sa iba, baka ibang hindi Roman Catholic Church yan, kapatid. Nakakatakot yan, i-ano mo muna. I-confirm nyo muna, sinong bishop nila. Okay, ganito po, tanongin mo yung pare, sinong bishop niya. Pag walang bishop yan, delikado yun. Ngayon, kung yung bishop niya, i-search yung mabuti. Halimbawa, yung bishop ko si ganito. I-search nyo kung under siya na Roman Catholic Church muna. No? Doon muna tayo kasi hindi pinapayagan po yung outside the church yung wedding. Yung garden wedding po, bawal po. Maya-maya, bibigay ko po yung batayan natin. Yun po, sis.